Mga taga Pampanga, magandang umaga sa inyo. Good morning! Oh, nagka-house to house na daw pala dyan. Ano ba yung house to house ninyong yan? Inspection against illegal POGO, Philippine Offshore Gaming Operator. Kasi kung natatandaan nyo mga kapuso, dyan sa Porac, Pampanga. O, nandyan yung, ang tawag nila dyan, POGO Hub. Daming gusali pa nga dyan eh. Sabi nung mayor nila, hindi niya alam. Wala nga permit. Mga kapuso, ito. Kakausapin po natin si Pampanga Vice Governor Lilia Pineda kaugnay po nitong. Ang sinasabi po kasi ng ang tawag dito, PAOCC, yung mga malalaking pogo na salakay, iba na discover na po, nagwatak-watak tapos dumami. Oh, parang hydra. Yun, dumaming ganyan. Di maliliit na. At ang sinasabi pa, mga Pilipino daw ang ibang nag-ooperate ngayon. Naku Diyos ko, small scam farm ang tawag. O, nasa linya po natin, Pampanga Vice Governor Lilia Pineda. Governor, Vice Governor, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga, Melo, tsaka sa mga nakikinig po. Opo, teka muna. At kahapon, nabalitaan namin na meron pala kayong ano ba yun? May resolution. Napasa na po ba yung resolution para dito sa... Ano bang klase po ito para labanan ang POGO dyan sa inyong lugar, Vice Governor? Ang antayin namin yung resolution ng Mayor's League na iakyat sa Sangguniang Panlalawigan para una munang pipirma lahat yung mayors tapos ipapanig sa amin para yung Sangguniang Panlalawigan ng provincial government sama-sama kami doon sa mag-oppose ng mga POGO license kung meron pang darating sa Pampanga. Opo, opo. Diyan po ba sa Pampanga, sa pagkakaalam nyo, ilang POGO po ang nandyan po sa Pampanga, Vice Governor? Actually, Melo, ang alam ko lang doon sa Ecozone noon nalaman ko lang nung ni-raid yung Clark, CDC. Opo. Yung 6 na building doon sa loob ng Clark. Nung ni-raid yun, doon ko lang nalaman na may POGO pala sa loob ng Clark, sa Ecozone. Tapos wala na akong alam na meron sa Pampanga. Nagulat na nga lang kami nung sinabing ni-raid yung POGO sa Porac. So talagang nagtaka kami na nagulat kami doon kasi talagang si Mayor kasi wala naman siyang sinasabing mga ganong kalaking POGO doon. At yung kasing lugar na yon private property yun eh. 10 hectares yun, naka-isolate yun. Hindi mo talaga siya makikita. Kung sa aerial ka, makikita mo. Pero kung taga-doon ka, pasisilip mo na yon, makikita mo na. Ang layo naman ng main ng Pampanga doon sa lugar kasi ang entrance mo doon Angeles City eh. Ang pasukan doon Angeles City. Tapos meron siyang mataas na bakod na may barbed wire doon sa barangay na sinasabi Santa Cruz, Porac. Opo. Naka-isolate talaga. Walang access doon sa barangay Porac. So ito, ang entrance niya talaga is Angeles City. Ang mataas talaga yung bakod. Hindi mo siya makikita. Opo. Private property kasi ito eh. Dati golf course. Tapos may hotel nung pang siguro I think mga 10 years ago. Una yan, golf course at saka hotel. Pero konti lang. So ang pagkaano ko doon, private property, talagang dati na silang ganon. Hindi ko namin alam ni Gon, may lumobong mga 46 buildings dyan sa loob. Opo. Ayun. So yun ang nangyari na hindi namin alam ba't palang biglahan. Bigla yung mga sabay-sabay na pag ng mga building doon. So yun, sabi ko kay Mayor, may lapses ka kasi dapat sinabi mo yun, ni-report mo. Ayun, Melo, ang nangyari, nung nag-hearing kami last Friday, wala siyang building permit sa municipal engineer, wala siyang mga ECC, wala rin siyang mga papeles, walang requirements talaga. Basta nagtayo sila na walang pakialam sa mga LGU, sa mga department ng engineering. Sa lahat, wala talaga siyang ang nangyari lang, nabigyan yata siya ng permit ni Mayor noon. Pero parang hindi bin-verify na cancel na pala sa PAGCOR yung license. Hindi na siya existing. 2019 pa.
So, ang nangyari, pinake nila siguro yun. Hindi ko masiguro ganun ang kwento, Melo. Opo. Kaya nga sa Friday, mag-hearing kami uli. In-invite ko yung PAGCOR na kailangan i-justify. Kasi nagtanong na ako, may tinanungan na ako na talagang 2019 pa cancel na yung permit ng Pogo niya. Dati BPO yan ngayon, ang isa pang tatanungin ko ngayon, yung mandatory requirements ng isang investor ng company. Nireport ba sa DOLE kung ilan ang kanilang empleyado? Nangungulekta ba yung PhilHealth, ang Pag-ibig, ang SSS? Kasi ang pag-investor ka, foreigner ka, kailangan 60-40 ang ratio ng empleyado mo at Tama saka po. yung foreigner. Opo. Tapos ang nangyari sa lapses ng LGU, ang nalagay doon sa application niya sa business, 27 lang ang empleyadong nakalagay. Nandun with evidence sila yung nag-submit. Hindi namin yun, ina-require namin sila. Tapos ang problema, binigyan ng Angeles Electric ng kuryente, Nako. yung 46 building, kahit na wala siyang electrical plan. Nakakatakot yun kasi baka magkasunog ang daming building. Kung walang electric plan, paano sila nakapagkuha ng power nila, di ba? Ng kuryente nila. So, hindi parang tinalam ko ngayon kung nakipag-coordinate ba yung electric company dan sa LGU. Kasi kailangan yan magkagrupo yan Tapos, pinatawag ko rin, ewan ko, ang sabi nila, ang provider ng internet is Yun. PLDT. Tatanungin ko rin, bakit nalagyan ng internet na hindi nila alam na sana yung korporasyon, kung sino yung tao ng korporasyon, dapat tinitingnan din nila, di ba? Itong mga provider na to, service provider, kasi dapat nakipag-coordinate sa LGU. LGU, tama ba itong aplikante na to? Okay na ba? I-go-signal namin. Kaya lang, parang ang nangyari, walang coordination sa LGU. So yun na nga, maraming dapat silang ginawa na hindi nila ginawa talaga. Oo. So sabi ko, para yatang mga walang respeto tong investor na to. Parang gagawin niya na lahat ang gusto niya na walang pakialam ng mga inabutan niya. Opo. Ang gobyerno, di ba? Opo. So yun, tapos ipatatawag namin yung may-ari ng korporasyon. Melo, kung wala siya, hindi siya dumating, meron kaming bagbabasihan na walang may-ari ng property. Kung wala sila. Kasi minsan tao lang pangalan lang, walang tao. Hindi totoo yung tao. So yun, patatawag din namin yun. Tapos patatawag namin uli yung BNR, yung ECC, ba't wala? Tapos patatawag namin din yung DILG at saka yung Bureau of Fire Department kasi ang findings nila kulang lang ng requirements sa fire protection nila. Yung sa fire requirement. Sabi ko nga, bakit ngayon mo lang sinasabi na walang requirements? Ang tagal nung nakatayo niyan. Nako. Walang sprinkler. Paano mo nakita yung walang sprinkler, pumasok ka ba? Opo. Bakit kaya? Kasi sabi ni Mayor Capil, kaya hindi daw niya binigyan ng license itong 2024 kasi walang requirement dun sa Bureau of Fire niya. So, ibig ko sabihin, kung inspection lahat nitong fire department niya, itong 46 building, kailan lang, ito lang year na to, ini-inspection. So, ibig sabihin, wala siyang electric plan. Dapat ang Angeles Electric, tanungin na muna niya itong Bureau of Fire ng munisipyo kung complete siya ng electrical plan. Di ba? Pero ang nangyari, ngayon lang nila nakita, kaya hindi binigyan daw ng permit, ay ng business permit ni Mayor kasi kulang siya ng requirement sa Bureau of Fire niya, which is napakaliit na reason, di ba? Tapos ang nangyari, napasok niya yung engineering office niya, department niya, nakita doon, hindi nakita yung mga illegal Nakita sa plano, walang drainage.
Naku, ang dami Paano pala. kaya nila paano kaya yan hindi ngayon lang nila nakita kasi hindi sila nag-submit Mhm. ng building plan. Mhm. Wala silang building permit. Walang So building ngayon na permit. lang sila nag-aabol. Opo. Ngayon na lang sila nag-aabol Mhm. nung matagal nang nag-ooperate, na matagal na nandyan, Opo, di ba? Opo, opo. So yun yung nakikita kong mga lapses noon. Mhm, mhm. Tapos, bago ka mag-apply ng malaking negosyo, kailangan unang-una may conversion yung lupa. Mhm. Opo. Marami pang ano yun eh, marami pang proseso yun eh. Kung Tama po. agricultural yun, Mhm. hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng mag-apply ng I-convert. mga commercial business mo. Opo. Convert mo na. Kailangan yun, tinitingnan rin ng electric yan, Mhm. mga provider, Opo. lahat ng kailangan dapat yun. Opo. Hindi mo sila pwedeng issuean ng business permit Mhm. kung walang conversion. Opo. Eh Gobernador. yun ang laki-laki, 46 building, Oo nga po eh. 4,000 lang ang milyar niya. Opo. Gobernador, totoo ba na nag-house to house na rin kayo kasi may mga maliliit na po na pogo, ang tawag dito, small scam farm dyan sa lugar ninyo po? Melo, inutusan na ni Gobi yung mga mayors na Opo. i-alerto na yung mga barangay officials niya lahat ng bagong tayong building, i-house to house nila. Mhm. Lilinisin nila lahat, small scale yan o mga malalaki, kailangan ikutin na nila lahat lalo na kung mga bagong dating na investor nila o kahit na yung negosyo nila, tingnan kung Opo. talaga bang yung in-apply nilang business permit, ganun ang kanilang ginagawa. Opo, Yun opo. ang negosyo Opo. nila. Doon daw sa ano Kasi daw? hindi yung in-apply nila tapos hindi naman yan ang gagawin. Opo. Doon daw sa Mexico at saka Bacolor yata meron para may gano'n doon na na-discover yung PAOCC. Opo. Ano sila ngayon, ikutin nila lahat ngayon. Opo. Ikutan nila lahat ngayon. Opo. Kasi lahat, simultaneous yun, buong Pampanga. Mhm. Pinapatingnan ko lahat. Lalo na yung mga bagong dating, bagong Opo. building, Sige po. malalaking building, lahat yung mga construction na ginawa Opo. na marami na mga bago. Hindi lang, Mhm. sabi ko pati yung mga bahay-bahay na, Bahay-bahay alam na. mo Melo, Apartment. nakita ko ngayon, Mm. kailangan talaga, lagi mong minomonitor yung my electric bill. Opo, opo. Tama po yun. Sige Kasi po. tsaka yung internet connection. Tama po. Makikita mo na dun eh. Doon pa lang. Opo. Kasi Sige po. ang alam ko, hindi ako sigurado, tatanungin ko pa sa hearing ito sa Friday. Mhm. Ang binabayad na kuryente daw yata ng electric bill ng nitong Porac 12 million a month. Wow, grabe. Di malaki nga ang konsumo po. Marami kasi, malaki yung ano eh. Sige po, Gobernador, antabayanan po namin itong inyong investigasyon na ito. Salamat po sa mga impormasyon. Sana po ay magtuloy-tuloy po ito na mawala na po yung mga problemang ganyan. Salamat po. Good morning po. At saka, Melo, Opo. meron akong ipapahabol, ano. ang nag-grade ang nag-grade yan is the PNP and the PAOK. Opo. Ang iniling ko lang sa kanila, Mhm. i-intact yung mga ebidensya, yung kanilang mga testigo. Oho. Kasi pag mawala yan, hindi nila pinay yung criminal case kasi kami administrative lang. Opo. Kundi kami magtulungan. Pag hindi nila pinay yan, dapat wag pakawalan ng mga testigo nila, wag gagalawin ng mga gamit. Opo, opo. Kailangan makita pag pinay sa husgado, mga Oho. ebidensya, di ba? Opo, Kasi tama pag po. wala na rin mangyayari sa administrative sa investigation ko. Opo, Kailangan Mhm. intact yung kanila kasi sila yung nag-grade, sila yung Tama po. nag-inspection. Opo, sige po. Vice Governor, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Sige, Opo. sige, Melo. Salamat po. Vice Governor Lilia Pineda ng Pampanga.